Si Wincy yung ex-bassist ng Narda, na naging guitarist ng As 2 Evil Zero. Sila ni Ramon Bautista ang mga bida sa San Lazaro. Medyo matagal na yung last time ko to napanood, pero ayos pa din nung binalikan ko yung lumang DVD kagabi. Road film to ng dalawang magkababata papunta sa San Lazaro para ipagamot yung possessed na kapatid ni Ramon. May cameo pa nga pala dito yung di ko masyado kilalang Eli Buendia. At of course si Wela Basco ng Chilities. San ka pa? Bago pa yung iconic swan dress at bago pa maging sugar cube, gumanap muna si Björk sa isang black and white medieval horror, yung The Juniper Tree. Si Björk bilang Margit at ang ate niyang si Katla ay mga anak ng isang sinunog na mangkukulam. Gusto lang nilang mabuhay ng payapa, kaya sinubukan nilang makasama sa pamilya ng isang biyudong ama. Hanggang saan kaya ang gagawin nila para ma-assimilate? Isang araw nagising si Zia sa isang lugar na boring, walang tumatama, at hindi pwedeng ngumiti. Dito pala napupunta lahat ng nag-suicide. Sa paglalakbay niya sa purgatorio, nakilala at naging tropa niya sina Eugene at Mikal. Pero iba si Mikal na ginampanan ni Shannon Sosamon, yung OG drummer ng Warpaint. Naniniwala siyang may clerical error sa kaso niya. Kasi hindi naman siya nag-suicide. Mahahanap pa kaya nila ang mga PIC? Ops, eto pa pala, lumilipad dito si Tom Waits. Story to ng isang traveler na may siyam na parts na gagampanan within a day. Dun siya sa limo nagpapalit ng karakter. Kung di mo to na-gets, don't worry, wala kang abject failure of comprehension, marami tayo. Habang inuuntog ko ulo ko sa pader para ma-make out yung ending, na-realize ko, mas convenient na lang isipin na napunta si Kylie sa mundo ni Nazia dun sa Risk Cutters. Kung laka naman sa mood pagudin isipan mo, subukan mo na lang yung High Ride to Hell. Super lovable si Kylie doon. Simula pa lang, alam ko nang para sa akin to. 10 minutes ata ginugol ni Derek para hanapin ng bida yung resonant frequency ng washing machine hose na nakasabit sa motor ng electric fan. May pandemic dito na nagkoko sa infected na mag-suicide. Sina Tadanobu at Masahia ay mga drone noise musician na parang immune sa virus. May rumors na nakakagaling music nila, kaya may mayaman na nakikiusap gamutin anak niya. Obviously dito para sa mainipin, pero kung matyaga ka, you'll find peace. Alam mo ba yung Wokwood yan? Fave cooking show yun ng tatay ko. May mahilig din magluto dito, si Yukihiro Takahashi ng Yellow Magic Orchestra. Rest in peace dude. Medyo meta, minsan pahapyaw na critic sa film industry at culture itself. Pero light lang at in a comedic fashion. Napasmahal lang ko nung nabasa ko Stanislavski, Rosemary's Baby, at French history ng April Fool's Day sa subs. Meron pa bang mas self-referential na ipakita si Yukihiro na nakikinig at kumakanta ng sarili niyang songs? Cut! Aaminin ko na, bago pa ang list na to, di ko kilala si Adam Green. Sounds familiar yung name, pero never tried his music before. Nung sinilip ko yung credits nito, dami names from the indie scene. Andun sina Harmar Superstar, Regina Spektor at Devendra Banhart. After watching, wow ang galing nito. Parang Science of Sleep ni Gondry na di ko na kailangan magbasa ng subtitles. It might be worth checking out din yung discography niya. Oy, pakicue nga sa Spotify. It's not surprising to see David Bowie in films. Medyo madami na din kasi siyang nagawang pelikula.
Ang di ko masyadong ini-expect ay yung isa na namang YMO. This time, it's Ryuichi Sakamoto. Classic film to sa buhay ng prisoners of war at ng kanilang mga tormentors. Kung paano sila magkatulad despite conflicting ideologies. I wonder, nag-eskandalo din kaya to dati na tipong ka-level ng Madonna Britney at Christina threesome sa MTV Awards. Oy, takpan mo mata ni Lola, baka ma-high blood. Di ako Japan history expert, pero very interesting time capsule to sa menasye ng buhay Okinawa. Iba sila sa Japan kasi nasa isolated lower island sila na occupied pa ng US military. Parang probinsya na di na-develop at mapamahiin. Sino ba makakalimot sa bidang naglalagay ng number label sa langgam? Nga pala, before I forget, andito si Harumi Hosono ng Yellow Magic Orchestra. Tapos malaki din role ni John Togawa. Parang retarded at misunderstood siya dito, pero I'm still rooting for her. Musa! Shit! 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 Kinja Pinoy. Yabo ko yan. My God, nasa paradise na ulit tayo. In case you didn't know, yung tatlong leads dito, lahat professional musicians. Si Richard pumapalo dati yun sa Sonic Youth. Si Esther, nagva-violin at may 4 na records na. Si John naman prolific din, medyo high-low as musician, pero may recent series siya sa HBO, yung Painting with John. Anyway, special movie to, wala masyado nangyayari pero di ko maalis mata ko sa screen. Enjoy folks!